sabing posibleng sangkot o maaaring sangkot umano miyembro ng lehislatura. Ito ho ay pwede raw pong Senado o lower house sa issue pong ito, no, involving itong mga kontratista po ng flood control projects. Isisiwalat ng Pangulo sa taong bayan ang ikanya'y buong katotohanan. Kailan makakasuhan at mapapanagot ang mga nagsasabuatan sa katiwalian? Sino-sino ang mga ito? Higit sa sumbong sa Pangulo website, ito ang ating inaabangan, ang pagpapakulong sa mga nagsasabuatan sa pagnanakaw sa pera ng bayan. At ito rin ang gustong siyasatin ngayon ng mga kongresista at maging mga senador. Ang flood control projects na tadtad ng kickback, initiative, SOP at for the boys. Mga questionabling proyekto sa kani-kanilang baluarte, probinsya at distrito. Sa usapin daw ng overpriced, substandard at ghost projects, kailangan daw na may actual na kumanta at magsabi na involved sila sa pagsisindikato sa mga proyektong ito ng gobyerno. Umaasa ba kayong may kakantang congressman o may aamin na sila'y nagsisindikato sa mga proyekto ng gobyerno? Umaasa ba kayong may aamin kaya sa mga walang ya? Aray ko! Habang sa mataas na kapulungan, wala pang investigasyon na nangyayari, vindicated na raw ang mga pangalang nababanggit na mga umano'y responsable sa 2025 flood control budget insertions. At paano mo kaya iimbestigahan ang kontratista na sinasabing nag-ambag sa iyong kampanya? Kaya po naman may mga nagsusulong na hindi dapat Kongreso. Pagkus isang independent body ang siyang dapat na mag-imbestiga sa isyong ito. Yan ko, kababayan ko, tiga Sorsogon, contractor siya. Pero ang nakuha niya ay 5.4 billion di umano. Wala pang 1% ng kabuuang pondo na sinasabi ng Pangulo sa flood control. Ang tanong ko, bakit pinagtuunan ng pansin yon? Yung 1% pa talaga, hindi yung 99%? Bakit pinagtuunan ng pansin, hindi yung mga mambabatas marahil o opisyal ng gobyerno na kontraktor? Hindi naman ako kontraktor. Hindi ako bahagi na anumang negosyo kaugnay sa construction o supply sa pamahalaan. Mula nung pumasok ako sa gobyerno noong 1998. Kaya for the record, wala akong kinalaman sa pag-identify, paggawa ng program of work, pagbid, pag-award, pagbahay, pagbayad, pag-inspeksyon ng anumang proyekto sa pamahalaan. Sa Sorsogon man o sa labas ng lalawigan ng Sorsogon. Kaya sa mga nakikipagsabuatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo na binulsan nyo lang ang pera. Ang tanong, magkano ang ninakaw mo sa kaban ng bayan? Sumagot ka ng diretsyo. Hindi ko po kayang gawin yan. Ang magnakaw? Hindi ko po kayang sumagot ng diretso. Okay mga kababayan, ang tanong, naniniwala kaya ang sambayanang Pilipino dito sa sinasabi ni
Cheese Escudero, mga kababayan, na wala siyang kinalaman dito sa insertion, mga kababayan, ng pondo. Ito naman pong kanyang best friend na si Villanueva, mga kababayan, wala pa namang ginagawang investigasyon ay sinabi na agad, mga kababayan, na walang kinalaman kahit sinong senador, mga kababayan. Pumiyok agad, mga kababayan. Wala pa namang sinasabi, wala pa namang ginagawang investigasyon. Ang unang pumiyok, ito pong si Villanueva, mga kababayan. Nililinis agad ang pangalan nila, wala pa namang investigasyon. Ayun, mga kababayan, ayon po sa aking panaginip, ito pong si Cheese Escudero, mga kababayan, siya po ang kauna-unang Senate President na pumunta, na dumalaw doon po sa Kamara, mga kababayan. Siya lang po ang kauna-unang gumawa nito. Ayon po sa kanya, wala man daw pong masamang dumalaw, mga kababayan. Baka dinalaw niya noon si ako Bicol, congressman, si Saldico, mga kababayan. Alam niyo si Saldico, mga kababayan, bigla po itong nasibak. Mga kababayan, dahil nga siguro sinawlawla, mga kababayan, itong pondo. Yung pong sa Baykam, mga kababayan. Bigla po itong nasibak malamang baka ayon po sa aking panaginip, mga kababayan, ay baka itong dalawa'y tinag-usap, siguro kasama rin siguro si Tambaloslos, mga kababayan. Kaya alam, siguro walang galong alam, baka naisansya itong dalawang to, mga kababayan. Kaya nalusutan ng mga insertion. Mga kababayan, maraming Pilipino, mga kababayan, ang nagtatanong, nagkasabwatan nga ba? Ayon nga kay Ted Filon, mga kababayan, ang maaaring sangkot dito ay senador o congressman. Ang sabi nga ni Ted Filon, mga kababayan, may aamin kaya o may kakanta? Malamang wala, mga kababayan. Ito po kasi, ayon po kay Attorney Maalintal, mga kababayan, pag tumanggap ka raw ng campaign fund, di po ba, mga kababayan, ay maaari kang ma-disqualify o makulong ng hanggang 6 na taon, mga kababayan. Ito pong si Cheese Escudero, mga kababayan. Tumanggap po, maamin po siya na tumanggap siya ng 30 million pesos, mga kababayan, sa kanyang matalik na kaibigan na isang kontraktor. Ito pong kontraktor nito ay tatay naman po niya, isang district engineer, mga kababayan. Ang tindi na po. Ito naman pong si Joel Villanueva, mga kababayan, at tumanggap po ng 20 million campaign pounds, hindi po flood fund, mga kababayan. Ng 20 million sa isang kontraktor. Hindi mo kayo nagtataka, mga kababayan. Silang dalawa palagi, mga kababayan. Yung probinsya po ni Villanueva, mga kababayan, ang kanyang baluarte ang nakakuha ng pinakamalaking pondo para po dito sa flood control project, mga kababayan. Pangalawa, itong baluarte o yung lalawigan ang bayan ni Escudero, mga kababayan. Palagi nila silang dalawa, mga kababayan. Ito po ayon po kay Ted Filon, mga kababayan, may makukulong kaya? Sabi nga ni President Marcos, mga kababayan, mahiya naman kayo.
Ito pong pinapatama mga kababayan. Ito pong dalawang to, si Tambaluslos tsaka si Senator Kilay mga kababayan. Kaya lang talagang makakapalang balat itong mga hinayupak na to. Alam nyo mga kababayan, ayon kay Cheese Escudero mga kabayan, wala siyang kinalaman, hindi sa sangkot at demolition job daw to mga kababayan. Pati pala yung sinabi ni Makalintal na bawal ang tumanggap ng campaign fund sa isang kontraktor. Baka demolition job din yun. Alam nyo mga kababayan, ayon kay Cheese Escudero, hindi rin daw siya sangkot mga kababayan. Ayon sa kanya, ay naniniwala naman po kaya ang sambayanan Pilipino mga kababayan. Ito pong si Speaker Tambaluslos mga kababayan. Hindi po maaring tanggalin sa pwesto palitang speaker ni BBM to mga kababayan. Mamaya baka pag pinalitan si speaker, baka ma-impeach naman tong si BBM. Etong si Cheese Escudero mga kababayan, masyadong magulang. Hinintay muna talaga yung resulta ng eleksyon. Kung nanalo siguro yung alyansa, baka sa alyansa umampi. Mas marami yung nanalong baka Duterte. Kaya sa baka Duterte kumampi. Malamang totoo yung sinasabi niya na matanggal siya sa pwesto bilang Senate President. Pero mga kababayan, nakakalungkot naman po itong mga nangyari dito sa mga pagbaha, pagguho, mga ghost project na flood control project. Tingnan nyo mga kababayan, itong flood control project na to, akala mo yung semento, akala mo pinahid na peanut butter lang mga kababayan. Napakanipis. Ito po mga kababayan, itong kontraktor nito mga kababayan, nakapagtaka sa lakas po ng impluensya nila mga kababayan. Napakalit ng pondo pero nakakakuha ng malaking project mga kababayan. Si Kiss nga nalilitan na, di ba, 1% daw. Bakit daw 1% lang pinagtutunan pansin na imbestigan? Yung po palang 1%, 5.4 billion pesos mga kababayan. Abala kayo sa palagi yung punan nyo sa kung Inday Zara mga kababayan, doon sa naubos ng 129 million na confidential fund. Dito pala sa flood control project mga kababayan, bilyunan ang labanan, bilyunan. Dapat kayo yung mga ma-impis, mga hinayupak kayo. Pakinggan po natin itong sinabi ni Kuan mga kababayan. Napakaliit ang pondo niya. Ito po. Construction na batay sa pag-iimbestiga ng ABS-CBN Research ay 250,000 lang yung kapital niya. Ang nakuha niyang proyekto, 5.3 billion pesos. Paano nangyari yun? Abay, titingnan po namin dyan kasi on dito, yung on the process of bidding po, ang titingnan po namin kung meron siyang lisensya that is issued by Nakakita niyo mga kababayan. 250,000 lang po na ng hinayupak na yan, na kontraktor. Nalako ng billion project. Napakalakas ng influensya niyan mga kababayan. Kaya yung mga kontraktor dyan, siyempre mga kababayan, namumuhunan yan sabi ni Cheese Escudero, wala siyang binibigyan na kahit anong pabor doon sa nagbigay sa kanya ng 30 million na kontraktor mga kababayan, kanyang kaibigan. Sino ba namang inayupak na negosyante na magbibigay ka ng 30 million na walang kapalit? Buti sana kung 30,000 lang binigay, talagang kahit walang kapalit, pwede yun. Pero yung 30 million pesos, 20 million pesos, sigurado may kapalit yan mga babayan. Alam ng sambayanan Pilipino yan.
Ang hirap pa niya, mga kababayan, yung mga politiko, mas malaki pa yung napupuntang porsyento sa kanila. Kaya pagdating sa kontraktor, mga kababayan, ipapasubcontract yan hanggang lumit na lumit yung pondo, mga kababayan. Ayon po sa aking panaginip, mga kababayan, may makukulong kaya, malamang walang mangyayari kasi ang nag-iimbestiga, Kamara, ang nag-iimbestiga, Senado, mga kababayan, ay parang iniimbestigahan mo yung sarili mo. Pinagluloko nyo yung taong bayan, mga hinuyo pa kayo. Okay, mga kababayan, hanggang dito na lamang po, mabuhay po kayo. Kung meron po kayong gustong ibahagi sa inyong damdamin na nagpupuyos na damdamin na nagagalit dito sa flood control project dahil dito sa mga kawatang mga politiko, pwede po kayong mag-comment down below. Mabuhay po kayo, mabuhay po ang Pilipinas.